Welcome back sa ating YouTube channel mga ka-onliners. Meron din ba kayong karanasan na kung saan nag-autodidact yung ating Google Play sa ating GCash kasi nakalink yung account natin sa mga app na ating pino-purchase o meron tayong binibili or susubscribe tayo ng kanilang mga premium. Ayan. So, ayun na nga, yung akin, ayan, August 3, nagkaroon ng 149 na deduction. Syempre, mahirap kayang kumita ngayon ng piso. Kaya sobrang nanghihinayang ako sa 149 kasi makakabili pa yan ng bigas or di naman kaya ay ulam. Ayun. So dahil tumitipid-tipid tayo kasi may klase na kailangan. So ayun, napaisip ako saan bang ako nagkaroon ng subscription na hindi ko pala na-unsubscribe after na na-expire. So, ayun, nakita ko yung Pilipinas Live ko and then dali-dali ko siyang in-unsubscribe. So, tingnan yung mabuti yung ating video. May in-install ako na app na hindi ko naman siya masyadong ginagamit. And then, after August 3, nag-deduct si GCash sa akin ng 149, okay na pangbayad doon sa Google Play na subscription ko. And then, ayun na nga, pagtingin ko dito, okay, kasi ngayon nakalagay na resubscribe kasi subscribe pa to nung August 3, okay? So, eto nga pala yung Pilipinas Live, hindi ko na siya masyadong ginagamit kasi hindi na ako nanonood masyado ng volleyball kasi sobrang na busy na kasi may school na yung mga bata. Kalimutan ko siya i-unsubscribe. So, ayun, nagkaroon ng notification sa aking GCash na may deduction na 149. Sobrang nanghinayang talaga ako. Actually, pangalawang beses na itong nangyari sa akin, okay? Na nag-auto-deduct siya ng 149 kasi nga sa online payment through Google Play. Yung ginawa ko is nag-unsubscribe ako sa Pilipinas Live. And then dito sa aking Gmail, kung makikita niyo mga ka-onliners, is kinabahan talaga ako kasi sabi dito ni Pilipinas Live, ayan, itong sabi ni Pilipinas Live, your Pilipinas Live subscription will be canceled. Tapos sabi dito, no refund policy, no refund will be issue, okay? So, ayun na, sabi ko, okay, baka wala talagang refund. Okay, tapos sabi ni Pilipinas Live dito, sorry to hear that you decide to cancel your Pilipinas Live subscription. Ayan, blah blah blah. And then, after, nag-email to sila sa akin August 3. Ayan, nag-auto-deduct sila August 3, 2024. 5:50 AM, ayan, kung makikita nyo. Tapos, August 4, yesterday, okay, nag-refund siya ng plus 149. So, ayun, sobrang saya ko kasi nga, nakabasa ako ng no refund policy, pero nag-refund pa rin si Google Play. So, di ba kanina, mention ko na pangalawang beses na to. Yung unang beses kasi, yung anak ko, nag-download ng games, tapos, merong mga premium, di ba? So, ayun, nag-subscribe siya and then nabawasan ng 599 yung GCash ko. And then, ayun, in-unsubscribe ko lang siya tapos nag-uninstall tapos hindi ko siya ginamit. Then, after 2 days pa nun, bago nag-refund ng 599, walang deduction siya mga ka-onliners. So, ayun, kudos talaga sa Google Play kasi yung pera mo na hindi mo naman inaasahan na minsan hindi ka pala nakapag-unsubscribe, binabalik naman nila after na maka-purchase ka agad-agad. Ewan ko lang kung kinabukasan pa i-unsubscribe kung mababalik ba. Yung akin kasi, pagkakita ko ng notification kasi 5 AM in the morning, di ba? Tulog pa tayo nun. So, syempre, nakita ko na alas 10 na ng umaga. So, ayun, dali-dali kong nag-unsubscribe. Okay? And then, dali-dali ko siyang kinancel, yung subscription ko. Pero, thinking na hindi na siya talaga mababalik. Pero, after 24 hours, okay, the same time ng pagdidak nila, bumalik naman dito sa atin yung 149. So, ayun, sobrang happy kasi syempre makakabili pa ito ng ulam, makakabili pa ng bigas, 'di ba? So, ayun, sobrang happy ko talaga kasi dito sa Google Play, okay, nagkakaroon sila ng refund kapag naman siguro na hindi natin sinasadya kasi 'di ba auto-deduct lang yung mga app na ginagamit natin kapag naka-subscribe tayo sa kanila. So, yun lang yung mai-share ko, okay? Kapag ganito yung nangyari sa inyo, okay, just unsubscribe, uninstall, and then the rest siguro
si Google Play na yung bahalang mag-refund ng money nyo. Basta wala pang 24 hours kasi yun yung sa aking experience. Agad-agad kapag may nakita kong notification tapos yung app na yun hindi ko na ginagamit, yun lang yung ginagawa ko. Nag-unsubscribe and then kinakancel ko yung subscription. Tapos, ayun, pangalawang beses na naibalik naman ni Google Play nang walang kaltas yung ating pera sa GCash. So, dito lang muna mga ka-onliners. Thank you for watching and see you sa next pa nating mga tutorial.